Ano nga ba ang dula? Ang dula ay isang uri ng panitikang itinatanghal sa entablado. Katulad ng maikling kwento at iba pang akdang tuluyan, ito rin ay mayroong elemento ng banghay, tauhan, tagpuan at tunggalian. Ito ay binubuo ng iba't ibang yugto. Bago pa man sakupin ng mga dayuhan ang ating mga ninuno, mayaman na sa tradisyon ng pagsasadula ang Pilipinas. Noon, kung saan-saan nagtatanghal ng dula ang ating mga ninuno. Mayroon sa damuhan, sa tabing ilog, sa bayan, at iba pa. Hindi rin maituturing na kawangis ng dula sa kasalukuyan ang dula noon, sapagkat walang tiyak na prosesong sinusunod ang ating mga ninuno sa kanilang pagtatanghal. Ang isang pagtatanghal na mayroong tagpo, awit at sayawan ay itinuturing ng pagtatanghal noong unang panahon na hindi pa tayo nasasakop ng mga dayuhan. Ang ganitong uri ng pagtatanghal ay tinatawag nating dulang panlansangan. Ito ay mga dulang itinatanghal sa lansangan na naglalayong magbigay ng magandang pagtatanghal sa taong bayan. Ayon kay Arogante 1971, ang dula ay kinilala bilang isang akdang pampanitikang layuning manggaya sa mga kaganapan sa buhay na ipinalalabas o ipinamamalas sa tanghalan. Sa makatuwid, anumang karanasan ng isang bansa o mga pangyayari sa buhay ng isang tao ay maitatampok at maitatanghal bilang isang dula. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga mananakop sa ating bansa, ay nagsasagawa na ng mga seremonya ang ating mga ninuno. Bagaman, hindi po ito kinilala bilang dula, ay naghahawig ang kanilang ginagawa sa ilang katangian ng dulang alam na natin sa kasalukuyan. Ito ang halimbawa ng larawan ng pagsasadula. Tuklasin naman natin ngayon ang iba't ibang layunin ng dula. May 4 na layunin ang dula. Una ay magbigay libangan sa mga manonood. Ikalawa, magbigay buhay ang mga tauhan sa kuwento at maitanghal sa entablado. Ikatlo, maitanghal ang mga kuwentong maaaring nagmula sa imahinasyon ng manunulat o mga kwento mula sa realidad ng buhay. At panghuli, maibahagi ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan na itinatampok ang mga isyong panlipunan. Ito naman ang mga elemento ng dula. Una ay ang tauhan o aktor. Ang tauhan o aktor ang siyang nagbibigay buhay sa kwento ng isang dula. Pangalawa ay ang tanghalan. Ito ang lugar kung saan itatanghal ang dula. Pangatlo ay ang direktor. Siya ang nangangasiwa sa kabuuang pagtatanghal at nagpapakahulugan sa script. Sumunod ay ang teknikal. Ito naman ay ang paglalagay ng tamang ilaw at tunog sa bawat tagpo ng dula na angkop sa emosyon ng pagtatanghal. At panghuli ay ang tinatawag nating script. Ang script ay pasulat na bersyon ng dulang pagtatanghal. Dito makikita ang mga dialogo ng mga tauhan, mga kagamitang kailangan, mga kilos at mga detalyeng mahalaga sa pagtatanghal ng dula. Masasabing mayaman talaga ang ating bansa sa iba't ibang dula.
Patunay lamang na ang ating mga ninuno bago pa dumating ang mga mananakop ay likas ng mahusay sa pagtatanghal at kasiningan. Mahalagang tandaan ang karanasan at naging pag-unlad ng ating mga ninuno sa pagtatanghal ay naging ugat ng ating kasanayang pagtatanghal sa kasalukuyan. Sila ang naging pundasyon ng pagtatanghal na nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa patuloy na mahalin at paunlarin ang ating sariling panitikan.